Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi rito ay XRP gains at risk. Why XRP holders must take profit now. Ayan, yung mga kinita raw po ng mga investors dito kay XRP ay nanganganib daw po. Ayan, mukhang nanganganib daw po ito. Kaya ito yung pag-usapan natin dito, yung dahilan kung bakit yung mga XRP holders or investor na may gain na po kay XRP ay kailangan na daw na mag-take profit. Kaya ayan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sabi rito ay Nick Valdez, an analyst at the popular Discover Crypto channel, has urged XRP holders to take profit from the recent price pump following the lawsuit victory. Ayan po, ang analyst po na naglabas ng pahayag na ito tungkol kay XRP ay walang iba kundi si Ginoong Nick Valdez. Siya po ay nakilala sa kanyang sikat na crypto channel na tinatawag pong Discover Crypto channel. Yan, at siya po ay hinihikayat po niya lahat ng mga XRP investors or holders na mag-take profit na. Ayan, yung kanila i-take profit na nila yung kanilang nakuha na kita noong itong si XRP ay nakaratas po ng isang matinding pag-angat sa presyo or price pump. Dulot po yan ng pagkapanalo na ni Ripple sa kanilang kaso laban kay US SEC. At ayan, ibinahagi ni Ginoong Valdez ang sentiment na ito sa isang kamakailang pagsusuri matapos makamit ni Ripple ang 94% na reduction or pagbawas sa kanyang multa na hinihingi ng SEC sa kanilang napakatagal na kaso. Kasunod ng announcement ng tagumpay ng Ripple ay tumaas ang presyo ni XRP ng higit 30% upang maabot ang presyong 0.64 or 64 cents. Gayunpaman ay binalaan ni Ginoong Valdez ang mga taga-suporta ng XRP na huwag masyadong magpakasaya at isaalang-alang ang pag-take profit ng kita o pag-take profit sa kanilang kinita para sa isang maikling panahon. Yan, sa maikling panahon. Ayan, parang sinasabi po ni Ginoong Valdez dito na makakaranas kasunod po ng price surge na ito na naranasan ni XRP ay mukhang babagsak ito. Kaya siya ay nagbibigay ng babala na mag-take profit na ang mga XRP holders. Why sell XRP now on pump? Historical analysis. Yan, ano nga ba ang dahilan ni Ginoong Valdez kung bakit niya nasabi na mag-sell na ng XRP? Gayong ito ay nagpa-pump, nakakaranas ng pag-angat sa presyo. Kaya yan, kanyang ipinahayag ang pananaw na ito matapos suriin ang mga historical price action ng XRP kasunod ng mga mahalagang kaganapan na naunang nagpalakas sa presyo nito. Itinuro ng analyst na pagkatapos ng katulad na positibong balita sa nakaraan ay madalas na bumabalik ang presyo ng XRP sa mga dating price levels nito na nagwawalang bisa sa mga kanyang short-term gains. Partikular niyang binanggit ang dalawang pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng XRP. Ang paunang announcement ng kaso ng SEC noong December 2020 na nagdulot ng malaking pagbagsak at isang naunang tagumpay sa korte na pansamantalang nagdoble ng presyo. At ayan, naranasan po natin yan kasi matagal na natin tinututukan si XRP. Kapansin-pansin ang XRP ay nag-trade malapit po sa 0.24 mga 10 linggo bago nailabas ng SEC ang kaso laban kay Ripple noong December 2020. Ang XRP ay umabot po sa presyo na 0.78 noong November 2020. Gayunpaman ay bumagsak ang XRP sa mababang 0.168 nang lumabas ang kaso bago ito nag-stabilize malapit po sa 0.23 ilang araw pagkatapos.
Ayan, binigyang diin ni Ginoong Valdez na sa kabila ng paunang negatibong reaksyon sa kaso ng SEC ay bumalik ang XRP sa presyo nito bago ang kaso sa loob ng ilang linggo na parang walang nangyari. Ayan po yung chart. At sa pangalawang kaganapan ay nagtagumpay ang XRP noong July 2023 nang ipahayag ng korte na ang XRP mismo ay hindi isang security. Nagdoble po ang presyo ng XRP sa loob ng 24 oras mula sa humigit kumulang na 0.47 hanggang 0.93. Gayunpaman ay mga isang buwan pagkatapos ng tagumpay na ito ay bumalik ang presyo ng XRP sa 0.47. Kaya ayan. Kaya batay po sa pattern na ito ay yan diyan po galing yung babala ni Ginoong Valdez na maaring makakita ang XRP ng katulad na regression or pagbabalik sa mga darating na linggo. Particular po sa lalo na at maaring iapila pa rin ng SEC ang naging desisyon na panig kay Ripple. Where will XRP stabilize? Iminungkahi ni Ginoong Valdez na ang presyo ng XRP ay maaring mag-stabilize sa pagitan po ng presyong 0.40 at 0.50 pagsapit ng mga kalagitnaan ng buwan ng September. At pinayuhan niya ang mga may hawak or holdings ng XRP na isaalang-alang ang pag-take profit bago ang posibleng pullback. Kaya kapansin-pansin ang XRP ay unti-unti nang nawawala ang mga kamakailang kita o previous gains nito mula po sa tagumpay nito sa kaso ng Ripple, kung saan ay ngayon ay nagtitrade na ito sa 0.5886. Ngayon ay tinapos ni Ginoong Valdez ang kanyang pahayag sa pagsasabing bagaman nananatili siyang positibo sa pangmatagalang potensyal ni XRP dahil sa potensyal nito sa pandaigdigang sistema ng pananalapi or global financial system, dapat pa rin na mag-ingat ang mga short-term traders. Hinulaan niya na maaring makaharap ang XRP ng resistance malapit po sa 0.93 na magiging isang hamon sa price level na lampasan ng cycle na ito. Kaya yan po ang mga dahilan ni Ginoong Valdez kung bakit ang mga XRP holders sa ngayon ay kailangan na raw pong mag-take profit. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.